Pakita ko sa inyo, nakagitna lang yan. Nakagitna lang yung ano natin ha, nakagitna lang yung processor natin. Wala yan ha, wala yan oh. Ito lang nakaangat oh. Yan. Yan ang tunog niya. Oh, di ba? Yan guys, welcome to my vlog. Ito gagawa tayo ng content dito sa assembled amplifiers na natapos na namin i-revise ni Master Artuin. Ito yung PA20 na assembled amplifiers na ano yan guys, 10 pairs. Ito yung pangalawang assembled amp na ni-revise namin at saka ni-recon. Ayun yung isa na dati may ano ko niya no, yung Crown 850 na yan. Yan yung isa. Ito yung kasama niya. So, ito, nirecon namin to kasi matagal na assembled na to. 10 pairs na ang supply nito guys is 80B diesel lang po ang supply nito. E-core po yung ano niyan, E-core po yung power supply niya. Yan. Ito yung ano niya, ito yung sa capacitor section niya. Ang ginamit 63 volts na ano 10,000 microfarad. 12 piraso din na 63 volts 10,000 microfarad ang kanyang kapasitor. E-core po yan guys. E-core po yung supply. Mahaba din. Di ko lang mano kasi nakapatong pa yung ano natin kasi kaya gagawa natin to ng content guys. Para ma-explain namin kung ano ba yung ano nito ginawa namin. Katulad nung ginawa namin doon sa ano sa Crown. Ni-revise din namin to guys. Ito, ni-revise din namin to. Ang driver niya is Rocola expandable. Naka-revise, may mga pinalitan kami diyan ng mga pyesa. Binago natin yung mga pyesa dyan para ma-revise ang isang amp. Para gumanda ang tunog. Ang purpose namin, kasi ang Rocola expandable is, alam na mga marunong na mga masters natin at nagdi-DIY din, nag-assemble, na ang Rocola na expandable is, makalabog lang talaga siya guys. Ayan, na-explain natin maigi, na makalabog lang siya, hindi siya matining pagdating sa mid-high. Alam ng mga masters yan na ganun talaga ang Rocola expandable. Kaya kalimitan, pag Rocola na mga ano, ginagamit talaga nila pang bass kasi nga makalabog siya. Hindi siya ma-vocals, hindi siya makalansing. So, dahil meron pa naman, pwede mo sa amin, sa XDN Soundworks, pwede pa namin yan baguhin. Yun ang inaral din namin na baguhin yung isang driver. Hindi lang sa amin hindi lang po kami nakapokus na mag-revise ng Class AB. So kaya din namin mag-revise guys ng mga Class H, yung mga merong mga CE series o mga branded. Basta meron lang diagram yan at alam namin yung ano niya, yung design ng driver na ginamit nila, pwedeng i-revise po yan guys. Tulong talaga. Pwede po i-revise ang mga mga Class H amplifier, mga power amp. Ay lang na-focus lang kami dito kasi siyempre para pangalagaan na rin yung mga design ng mga Class H na lumalabas ngayon. So hindi natin pwedeng pero kung meron naman na pumayag na gawa namin ng revision yung kanilang mga driver, gagawin namin. Pero sa ngayon, wala pa kaming ipapakita sa inyo na siguro kung mga sunod na mga araw or mga na magkaroon kami ng Class H na pwedeng i-revise, so i-revise namin. Di ba? Kung meron kami. Ayun, napahaba na yung natin. So guys, ito ang nito guys, hindi tayo gagamit ngayon uli ng processor. Ang gamit tayo ng source. Ayan, source natin laptop. Ayan, laptop papunta dito sa 4 channel ko na mixer. Tapos mixer to amp na. Ayan, walang yan walang daya yan Ayan, ayan. Nag-out ang out ng mixer papunta dito sa natin. Yan. So, dito nag-in ang dalawa. Yan, nakita nyo naman. Para malinaw kasi maraming nagdududa doon sa mga videos ko nakaraan. Gagamit ulit tayo ng dalawang mid-high. Mid-high muna gagamitin natin. Mid-high. Tapos, meron din tayong isang viewers na kaya daw ganun ang tunog dahil may mixer tayo. Kasi ang mixer daw ay processor na raw yan. Pwede naman kasi nakasama siya sa set ng processor. Pero ito kasing mixer, wala naman siyang
may tone control siya, may low, mid, and high. Ayan, yan ang sinasabi niya siguro. Pero, ang totoo dito sa mixer na to, is pang-balance lang to ng source signal. Papunta doon sa, para ma-settings mo ng maayos, ipapasok mo sa mga processor mo na gagamitin, katulad nito mga to. Yan, o ano man yung ito yung magbabalance. At saka nauso na rin ngayon, ito walang walang built-in equalizer yan. 'Di ba? Yung mga nauso ngayon meron na. So pwede ka may processor na talaga 'yun dahil nilagyan nila ng built-in equalizer. Ito wala. Yan na nakita nyo. Tone control lang yan, yung lang sa pang-balance ng signal ng halimbawa kung high, mid, and low na balance signal galing sa source mo papunta sa mga processor. Pero sinasabi, sige isama na rin natin 'yan sa kasi nakakonect siya sa processor pag hindi naman yun lang kanyang pagkakaalam. So di natin kukontrahin na lang. So guys, ay ipaparinig ko sa inyo yung maging tunog nito uli na revise at gamit tayo ng dalawang uli na mid-high. Wala tayong pang bass kundi no processor uli. Ito yung pangalawang amp natin na P20 na gagamitan natin uli ng mixer. Pero ang gagawin natin ngayon guys, nung nakaraan kasi natin to, inangat natin ng konti to. Ngayon iba is gigitna na lang natin. Ayan, igigitna natin, hindi tayo pipihit, kundi i-balance lang natin yung signal niya. Ayan, nakagitna lang. Para ma-direct talaga natin na hindi tinulak nung mixer kung ano ang ilalabas nitong ng driver ng assembled amplifier na Rockula expandable. Yan guys ha. Ngayon, naka-on na tong natin, naka-on na yan. Yan natin sa sa mixer na lang ako yan. Tapos ayun, mag-on muna ako. Ganun pa rin yung music ang gagamitin ko. Pakinggan nyo guys yung tunog ng revise na expandable. Yan. Ayan, meron na tayong signal. Ayan, signal. Tapos tingnan nyo na ha. Ito tayo sa ingat muna natin yung natin. Tapos yan, nakagitna yung natin, yung mga tone control ng mixer. Walang equalizer yan. Ngayon, angat na tayo. Yan guys. Yan ang revise na expandable. Yan ha. O yan. Ito yung gumagana. Yan. Yan, mixer to ikot. Ayan, no? Yan, dalawang lang. Ayan. Yan ang tumutunog. Yan. Ito yung yan. Tingnan nyo guys ha. Pakita ko sa inyo. Nakagitna lang yan. Nakagitna lang yung natin ha. Nakagitna lang yung processor natin. Wala yan ha. Wala yan. Ito lang nakaangat Yan. Yan ang tunog niya. Di ba? Sa mga nakarinig doon sa una kong video, yan sa Crowd 850 na yan. Yan guys. Di ba? Walang processor uli yan. Yan, ito lang at natin, di ba? Wala, di ba? Yan. Naka 0 yan ha. Di ba? Ito yan. Yan ang tunog ng Rockula expandable na naka-revise. Yan guys. Diba? Walang processor yan ha. Yan, lang. Mixer, nakagitna-gitna lang yan ha. Ayan Pwede, pag inano pa natin yan, tingnan nyo. Yan, lalo pang ating di ba? Yan. Sige, i-ano natin daw. Di ba? Lalong tumigas.
Yan guys. Yan. Yan ang tunog ng rukula. So, sa mga masters, alam nila yan na ang rukula makalabog talaga. Nakita nyo naman yung tunog nun. Di ba? Sabihin nyo wala naman daw na bago. Yan sa inyo na lang yun. Pwede naman nyo i-contest yung kung mayroon kayong rukula expandable, i-contest na lang sa tunog ng ginawa ko. Mid-high ang ginamit ko, wala akong pang-bass at ganun ang kalutong yung kalabasan ng revise namin. Di ba guys? So hanggang dito na lang yung video ko para hindi na umaba. Magpo-promote na rin ako ng YouTube channel namin sa XDN Soundworks. Ayan. Paki-like and share and paki-subscribe na rin kami sa channel namin. Then sa main profile ko sa Facebook, Marin Dayala. Ayan. Meron din ako mga videos. Paki-like and share na rin and paki-follow na rin ako para updated din kayo sa mga videos na ina-upload ko. Ayan guys.